Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes. Kahit humingi ng paumanhin, grupo ng kababaihan, sinampahan ng ethics complaint si Congressman Bong Suntay kasunod ng hindi katanggap-tanggap umano niyang komento tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Pangulong Bongbong Marcos, sinubukang tumawid sa footbridge na pinansagang Mount Kamuning sa Quezon City. Hindi mo ma-realize pag nandito ka sa baba, gumagalaw pala yan pagka may tumadaan. Ilang mga Pilipinong naipit sa Middle East nakauwi na sa bansa matapos bahagyang magbukas ang airspace sa ilang mga lugar roon. Wala pa man ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, presyo ng mga bilihin at serbisyo nakapagtala ng pinakamabilis na pagtaas nitong Pebrero. Paano nga ba natin dapat paghandaan ang napipintong impact ng giyera sa mga presyo? At News 5, nakisaya sa star-studded global event ng hit Netflix series na One Piece sa Japan. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Mga idea ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa saksak ang isang OFW na nagbabakasyon lang sa Capiz. Pero palaisipan pa kung sino ang suspect. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Buhay ang isang babae na madiskubre ng kanyang kapatid sa Tapaz, Capiz. Unang inakala na sinaktan niya ang sarili. Pero sa pagsusuri ng mga otoridad, may nangyaring foul play. Bandang alas 10 ng umaga noong March 3, nang makatanggap ng tawag ang Tapaz Municipal Police Station sa Capiz. Isang 34 anyos sa babae ang natagpo ang walang buhay sa loob ng kanyang silid sa Barangay Taft. Ayon sa nakababatang kapatid ng biktima, ipinagtataka nilang hindi pa bumabangon ang kanilang ate, kaya minabuti niyang pasukin ng silid. Sabi po ng kapatid niya, wala po siyang nakitang anumang sugat o tugot kasi malinis po yung paligid ng katawan ng victim natin. Nung nag-responde na po ang ating kapulisan, doon po may napansin na sugat doon po sa bandang gitna ng kanyang victim. Initiate na po kami na mag-request ng assistance ng SOCO. May napansin kami na foul play po. Isang malalim na saksak sa dibdib ang ikinasawi ng biktima. Sa inisyal na investigasyon, maaga nagpahinga ang magkakapatid sa kanilang kwarto noong gabi. Kinabukasan, nakita na siyang patay. Narinig pa ng kapatid na may kausap pa sa cellphone itong victim. Pero hindi naman po parang away. Yun na po yung last na pansin nilang buhay pa yung kapatid. Bagaman nawawala ang cellphone ng biktima, malabo man ang pagnanakaw ang motibo dahil nandoon pa rin ang ibang mahalagang gamit niya. Nakahanda rin daw sana siyang umalis pabalik ng Kuwait bilang OFW. Umuwi lang ang biktima noong Desyembre ng nakaraang taon para magbakasyon. Ngayon, nakatutok ang mga otoridad sa backtracking ng mga CCTV footage sa lugar para malaman kung paano nakapasok ang suspect. So, tinitignan natin is yung personal grudge. Hinihikayat po natin yung mga kababayan natin, yung mga kamag-anak. Yung mga impormasyon po kayo na makakatulong para bigyan natin ng hustisya. Mga kapatid, Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Formal lang inabisuhan si Vice President Sara Duterte na magkomento sa dalawang verified impeachment complaints laban sa kanya. 10 araw ang ibinigay kay VP Sara para sumagot. Kinumpirma naman ng Office of the Vice President na natanggap na nila ang dokumento kaninang 10:44 ng umaga. Sa ilalim ng House Rules, kailangan makapagsumite ng verified answer ang respondent bago makausad sa sunod na stage ng deliberation ang impeachment.
Kahapon formal nang idiniklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang dalawang reklamo laban sa bise. 54 na kongresista ang bumoto pabor dito habang si Quezon City Congressman Bong Suntay lang ang tumutol. Gaya ng ibang naunang reklamo, sumentro ang impeachment complaints sa betrayal of public trust dahil sa pagwawaldas umano sa higit 600 million pesos na confidential funds. Gayon din ang pagbabanta ng bise laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nilinaw naman ng komite na hindi pa ito ang pinal na hatol laban sa bise. Do the allegations rise to the level of impeachable offenses? Do these complaints meet the constitutional threshold to move forward? And importantly, are the allegations credible enough to justify moving forward with the process? At this stage, we are not deciding guilt. Kinwestiyon ng kampo ni Ramil Madriaga ang timing ng kasong perjury na isinampa ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Iginiit nila na hindi ito dapat gamitin para takutin o patahimikin ang mga testigo tulad ni Madriaga na nagpakilalang former aide at bagman umano ng Vice Presidente. Kaugnay niyan, magkakasama natin ngayon si Attorney Paulo Panelo Jr., Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Salamat sa pag-imbita. Attorney, kinwestiyon po ng kampo ni Madriaga yung paghahain ng kasong perjury ni VP Sara. Bakit lang ngayon lang po? Well, hindi naman kasi ito priority ng Vice President Cheryl. It's not her priority to expose frauds that lack credibility from the start anyway. Pero since ginamit na nga ito sa impeachment proceedings, itong baseless and worthless testimony ni Ramil Madriaga, minabuti na ni Vice President Sara na kasuhan na itong si Ramil Madriaga para panagutin ito para sa mga kasinungalingan niya. Kasi hindi dapat ginagamit itong mga klaseng testimonyang ito to mislead the public and subvert the will of the people through these impeachment proceedings. Ayon po sa abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad, may kinalaman daw ang pagsasampa ninyo ng kasong perjury sa paggamit sa affidavit ni Madriaga sa impeachment complaint laban sa bise? Totoo yun, kasi nga po, it has been the policy of the Vice President to just deny malicious accusations against her and wait for the proper forum to answer charges if it comes to that. But then, kung gagamitin itong malicious accusations na to in a proceeding so important like the impeachment, then dapat managot yung mga dapat managot dito. So unang-una dito si Ramil Madriaga. At gusto rin namin kasi ipakita sa taong bayan na yun, kung ito ang basihan ng impeachment, yung baseless, worthless, and perjured testimony ni Ramil Madriaga, nangangahulugan lang na purely political lang motives ng mga nagtutulak ng impeachment laban sa kanya. Ano rin po ang tugon nyo doon sa sinabi ng kampo ni Madriaga na hindi dapat ginagamit ang kasong perjury para takutin ang testigo at mag-focus sa issue ng confidential funds? Hindi po namin siya tinatakot at hindi po namin siya pinipigilan mag-testify. And in fact, gusto po namin niyang sagutin yung reklamo laban sa kanya. Bigyan niya ng detalye yung napaka-broad and unverifiable na mga testimonya na para lalo naming mabasag yung mga pinagsasabi niya. So we want him to come forward. We want him to give details to his testimony so that we can shatter his testimony some more. Attorney, doon po sa complaint affidavit, sinabi ninyo na hindi magkakilala sina VP Sara at Madriaga. Ano po yung ebidensyang hawak nyo para nga patunayan na hindi po ito totoo? Okay, so maliban sa mga certification mula sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na sinabing naging miyembro or parte itong si Ramil Madriaga katulad ng
PSG, VP-SPG, Department of Education, pati na yung Davao City Mayor's Office. Meron tayong mga supporting testimonies mula sa mga testigo na nagpapatunay na hindi magkakilala si VP Sara and si Ramil Madriaga. Isa na dito si Attorney Ryan Kilala, na kaibigan ni VP Sara, na ang testimonya ni Ryan Kilala is kailangan yung Isip Pilipinas na sinasabing pinabuo daw ni VP Sara kay Ramil Madriaga for purposes of the campaign, hindi pala kilala nitong si VP Sara itong Isip Pilipinas kung hindi dahil dito kay Attorney Ryan Kilala na nagpakilala kay Ramil Madriaga kay VP Sara at nag-arrange ng mga campaign events like virtual meetings with the then vice presidential candidate Sara Duterte. So ito nagpapatunay na imposibleng utusan ni VP Sara si Ramil Madriaga na buuin tong isip because prior to the introduction of Attorney Kilala to Madriaga, hindi naman niya kilala to. At pagkatapos nun, hindi niya na matandaan si Ramil Madriaga kasi sobrang limited nung interaction nila. Binanggit po ni VP Sara na si Madriaga ay akusado sa kasong kidnapping at nagpapanggap lamang na dating campaign supporter. So may kaugnayan po ba ito dun sa kredibilidad ng kanyang affidavit? Yes, and in fact, dun sa complaint affidavit, we revealed a Facebook message from Ramil Madriaga to one of the witnesses of VP Sara for the perjury complaint, kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Dito sa message na ito, sinasabi niya kay Colonel Nolasco na DepEd Security Officer at na sabihin daw ni Dennis Nolasco na yung confidential funds kay Ramil Madriaga ay binigay at siya na daw ang magpapaliwanag in connection with the supposed bid for being a state witness. So siguro ito yung daan niya para makalabas ng kulungan dito sa current kidnapping charge niya. Kaya niya pinadala yung message na yun kay Dennis Nolasco at kaya niya iniimbento tong storya laban kay VP Sara. Iginit po ng kampo ni Madriaga, ginawa raw ang affidavit ng my good faith. Sa legal po na usapin, Attorney Panelo, sapat ba yung good faith para maiwasan ang pananagutan sa perjury? Dapat sapat, pero hindi pwedeng sabihin na may good faith kasi kapag sinabi mong formally assigned ka kunyari sa PSG, hindi ka pwedeng magkamaling hindi ka miyembro. Meron kaming mga certification mula sa PSG at sa iba pang ahensya na hindi talaga siya miyembro. Hindi mo pwedeng sabihin good faith ang defense mo doon. Hindi mo pwedeng sabihin na in good faith na inutusan ka ni VP Sara na bumuo ng grupo or gumawa ng trabaho para sa kanya kung hindi pa kayo magkakilala. Hindi pwedeng defense ang good faith para doon. Ano po ang susunod na hakbang ng kampo ni VP Sara habang dinidinig ang kasong perjury sa piskalya? Bukod kay Ramil Madriaga, pinag-aaralan din ng kampo ni VP Sara kung may iba pang dapat kasuhan. Yung mga nagkakalat ng malicious falsehoods against her. Kasi naninindigan na po siya na hindi na pwedeng hayaan itong mga to, kailangan nang panagutin sila. So attorney, sino po ito? May masasabi ba kayong pangalan or ilan po itong pinag-aaralan na pwede pang sampahan ng kaso po? Wala pa ho. Wala pa namang konkreto, pero nasa plano po yan. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Paulo Panelo Jr., Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte. Magandang tanghali po. Thank you, Sharon. Sinampahan na ng ethics complaint si Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay dahil sa kontrobersyal niyang pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Live mula sa Kamara, magbabalita si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles? Cheryl, walang lugar sa Kongreso ang bastos na mambabatas. Yan ang giginiit ng grupo ng mga complainant na naghain ng ethics complaint laban kay Congressman Bong Suntay dito sa Kamara.
Bunsod yan ng umunoy sexist at macho remarks nito laban sa kababaihan, partikular sa aktres na si Ann Curtis. Ayon kay former Gabriela Women's Party List Representative Liza Maza, walang lugar ang ganitong kondukta ng isang halal na opisyal ng pamahalaan. Naniniwala siya at ang kapwa complainants na marapat patawan ng disciplinary action ng Kongreso si Suntay na may responsibilidad at otoridad na gawin ito. Nilabag umano ni Suntay ang Magna Carta for Women na nagtatakda sa pamahalaan na may pangunahing responsibilidad sa pagtataguyod at pangangalaga sa pantay na karapatan ng kababaihan. Gayon din ang Safe Spaces Act at Rules of Conduct ng mga opisyal ng pamahalaan na nakasaad sa konstitusyon at sa batas. Hindi rin naniniwala ang grupo na sincero si Suntay sa kanyang apology dahil wala umano itong binawi sa kanyang mga pahayag, na sinabi pang compliment ang pahayag nito kay Ann Curtis. Nagpahayag naman ng suporta sa inihaing ethics complaint si incumbent Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago na nandigang marapat na maging ligtas ang sinuman, hindi lamang ang kababaihan sa pang-aabuso sa lahat ng oras. Cheryl, matapos ngang ihain itong ethics complaint na ito, ay uupuan ito ng Committee on Ethics and Privileges upang desisyonan kung may sapat nga bang basehan ang reklamo. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Pinakamataas sa loob ng 13 buwan. Ganyan ang naitalang inflation o bilis ng pagtaas ng mga bilihin noong Pebrero ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Nakaantabay naman ang pamahalaan sa posibleng epekto sa presyo ng nagaganap na gulo sa Middle East. Live na magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy? Cheryl, pasok pa sa forecast ngayong taon ang naitalang 2.4% inflation noong Pebrero. Ayon sa PSA, isa sa main sources ng pagtaas ng inflation ay ang mas mataas na presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Kabilang dyan ang bigas na nakitaan ng tuloy-tuloy na pagtaas simula November 2025. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, malaki rin ang kontribusyon ng housing rentals, presyo ng LPG at water supply, pati na rin ang mga presyo ng bilihin sa restaurants at iba pang accommodation services sa mabilis na daloy ng inflation para sa Pebrero. Hindi pa kasama rito ang epekto ng nagaganap na gulo sa pagitan ng US, Israel at Iran, pati mga bansa sa Middle East. Sinisigurado naman ng PSA na patuloy ang kanilang pagmonitor sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis. Maaaring maaapektuhan din ang presyo ng transport services, maging ang mga presyo ng pagkain na mabibili sa labas. Sisiguraduhin naman ng Department of Economy, Planning and Development na maglalabas sila ng mga panukala tulad ng possible lifting ng excise taxes sa petroleum products sakali mang tumaas pa ito sa $80 per barrel. Tinitingnan din ng DepEd ang pagpapatupad muli ng work from home arrangement at panghihikayat sa siste ng carpooling. Cheryl, nasa 3.6% naman ang projected inflation ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa kabuuan ng 2026. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Mga kapatid, pag-usapan pa natin ang epekto ng krisis sa Middle East. Kasama si pambansang wealth coach, Chinky Tan. Hi, Chinky. Hi, Miss Cheryl. Ayan nga, mainit, Chinky. Yung mga balita sa Middle East, tumataas ang presyo ng langis sa world market. Tanong ng marami, ano ang epekto nito sa atin dito nga sa Pilipinas? Ako, Ma'am Cheryl, mga kababayan, malaki talagang epekto nito sa bulsa ng Pilipino. Kapag may gulo sa Middle East, isa agad sa apektado yung langis. Kapag tumaas po ang presyo ng langis sa mundo, sumusunod din ang pagtaas ng presyo ng gasolina dito sa Pilipinas. Ngayon may tension po ng pagitan sa Iran, Israel at United States at may mga attack sa oil routes ng tanker ships. Nang dahil doon, syempre, problema nun, halos 20% ng oil supply ng mundo ay dumadaan sa isang lugar sa Middle East. At kapag nagulo po ang ruta na yun, nagiging kulang po ang supply, kaya tumataas po ang presyo. At nagkakaroon tayong tinatawag ng domino effect. Kapag mahal ang krudo sa world market, mahal ang gasolina. Pag mahal ang gasolina, tataas ang presyo ng pamasahe, delivery cost, at presyo na rin ng pagkain. Kaya itong Marso lang nga halos 2 pesos ang tinaas ng kada litro ng gasolina, 1 peso and 20 centavos sa diesel, and 1.50 naman po sa kerosene.
Magmula nga nung Enero hanggang Marso, halos 7 pesos ang tinaas ng gasolina, halos 10 piso naman sa diesel at 8 pesos sa kerosene. Pero hindi naman to issue lang sa Middle East, no? Issue to sa bawat pamilyang Pilipino. Kasi kahit tayo ay hindi kasali sa gulo, damay naman ang ating bulsa dahil tataas ang presyo. Damay na damay talaga ang bulsa, no, Chinky? Hindi tumataas ang sweldo, hindi lumalakas din yung purchasing power. Yes. Parang pareho lang ang papasok na pera. Ano ang pwedeng paghandaan nating mga Pinoy? Napakaganda ng tanong yan. 3 bagay lang pwede natin gawin sa mga kababayan natin ngayon. Una, bantayan po natin ang gastos, no, sa gasolina. Planuhin natin ang mga biyahe, isang lakad lang kesa maraming errands. Pangalawa, maghanda tayo ng tinatawag na emergency fund or budget. Just in case, again, huwag naman po sana na tumaas ang bilihin or if not naman, mawalan ng trabaho, meron po tayong pondo na itatawid. At pangatlo, ang pinakamahalaga, yung tinatawag na iwas muna ng add to cart. Yung mga impulse spending or yung mga malalaking binibili, hindi na panahon muna ngayon kasi very what you call it, volatile. Kaya kapag may global crisis, ang unang dapat proteksyonan ng pamilya ay disiplina pagdating sa pera. Hindi natin control ang gulo sa ibang bansa, pero control natin kung paano natin hawakan at gastusin ang ating pera. Sa panahon ng uncertainty, ang mahalaga, ang budgeting kesa yabang sa gastos. Totoo, agree ako dyan. Natuto naman na siguro tayo, di ba, Chinky, noong pandemic. Yeah. Hindi natin inakala yun. So, dapat ito, easier na for us na Exactly. magsikip ng sinturon. Sa pangilang butas ba dapat namin ilagay yung pagsisikip ng sinturon? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Maraming salamat, Chinkita, ng ating pambansang wealth coach. Ika nga, mag-budget muna bago magbisyo sa gastos. Diba? Correct. Budget now, hindi pulubi later. Susunod, Meralco, sinisimulan na raw ang mga paghahanda sakaling maapektuhan ng giyera sa Middle East ang supply ng langis. Pag-uusapan natin. Pangulong Bongbong Marcos iniutos ng gibain ang footbridge na tinaguriang Mount Kamuning sa EDSA. At National Security Council nagbabala, ilang Pinoy ginagamit daw ng China para maging espiya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nananawagan ng tulong ang isang lolo sa Parañaque para sa kanyang apo na may taning na ang buhay. Ang bata may bukol sa utak. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ieda Pascual. 28 pa lang. Na-stroke ang isang paslit mula San Dionisio, Parañaque City. Ang kanyang buhay, binigyan na ng taning. 5 buwan pa lang si PJ nang mapunta siya sa poder ng kanyang lolo Ronald. Mula sa pagbili ng diapers, gatas at mga damit, mag-isang tinaguyod ni Ronald si PJ habang nagtatrabaho bilang kargador sa palengke. Si PJ 4 na taong gulang na ngayon. Lumaking normal na bata, masayahin at bibo. Pero Nobyembre noong nakaraang taon, nagbago ang lahat. Galing siya dun sa paglalaro sa iskinita, nakita namin siya na iba na yung lakad, parang gumanon po yung lakad niya, yung kamay niya, tapos hinihila na yung paa. Tinanong ko siya kung masakit yung paglalakad niya, hindi naman daw po. Wala daw siyang nararamdaman. Matapos ma-CT scan at MRI si PJ, nadiskubring may tumor siya sa utak. Agresibo, namamaga at mabilis ang paglaki. Ayon sa doktor ng bata, kailangang sumailalim sa radiation si PJ. Pero si Ronald hindi na pumayag. Kapag nag-radiation, mataas daw kasi ang posibilidad na maging bedridden si PJ at hindi na makakausap. Ang tanong ko po doon sa doktor, kung halimbawa po bang mare-radiation yung apo ko, gagaling po ba siya? Hindi na po raw. Hindi na po raw mawawala yung bukol para lang mapabagal yung pamamaga. Hanggang 3 taon lang daw po yung itatagal niya. Masakit man para kay Ronald, mas pinili niya na pairali ng kalayaan ni PJ sa natitira nitong buhay. Para makausap, makapaglaro pa, at maging mas masaya pa siya sa kanyang mundo.
Hindi niya po alam na seryoso na yung kalagayan niya. Basta ang alam ko lang, yung mapasaya ko siya, mabigay ko yung gusto niya na kahit siguro imposible, pag kaya ko, ibibigay ko. Hanggat kaya ko, gagawin ko. Sa ngayon may mga iniinom pang vitamins at gamot si PJ. Dalangin ni Ronald baka tanggap sana siya ng tulong para maibigay ang lahat ng hiling ng apo. Ako po'y nananawagan sa inyo sa may mabuting puso. Konting tulong lang po para kay PJ. Hindi man po maka-resolve ng tama, nakatulong naman po kayo. Papasalamat po ako sa mga tutulong sa amin. So, alaga ko. Marami pong salamat sa inyo. I love you. Thank you. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Binasura ng US Senate ang panukalang bawasan ng kapangyarihan ni US President Donald Trump na maglunsad ng giyera. Dahil dito, inaasahang magtutuloy-tuloy ang opensiba ng US at Israel laban sa Iran. Katunayan, naglunsad ng panibagong airstrike ang Amerika at Israel sa ilang military target sa Iran. Sa kabuuan, higit 800 na ang nasawi sa giyera sa Middle East. Sa kabila nito, unti-unti nang nagbubukas ang airspace sa ilang lugar sa rehiyon. Kaya naman nakauwi na sa bansa ang halos 300 OFWs at stranded na pasahero galing Dubai kaninang umaga. Sinalubong sila ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa NAIA at pinangakuan ng agarang ayuda. Pero hindi pa rin maiuwi ang Pinay caregiver na nasawi sa Israel. Gayunman, nangako ang Israeli government na magbibigay din sila ng tulong sa mga naulila. Hinikayat ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ang mga Pilipino na magtipid sa paggamit ng kuryente habang patuloy ang pagtaas ng global fuel prices at umiigting nga ang tensyon sa Middle East na maaaring makaapekto sa supply ng kuryente. Ayon kay Pangilinan, rerepasuhin ng Meralco ang kasalukuyang fuel position ng kumpanya, partikular ang liquefied natural gas o LNG, pati ang posibleng epekto ng pagtaas ng presyo ng coal at diesel na maaaring magdulot nga ng paggalaw sa presyo ng kuryente. Sa ngayon, pangunahing prioridad ng Meralco ang masigurong sapat ang supply ng kuryente at maprotektahan ang mga consumer laban sa pagtaas ng gastos. Sa puntong ito, magkakasama natin si Joe Zaldariaga, Meralco Vice President and Head ng Corporate Communications. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Joe. Magandang tanghali din sa iyo, Sheryl, at sa inyong mga tagapanood sa One Balita. Nabanggit po ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan, Sir Joe, na pinag-aaralan nga po ninyo yung fuel position ng Meralco dahil sa gulo sa Middle East. Maaari nyo bang ipaliwanag ano yung epekto ng krisis sa Middle East sa electricity at power supply natin? Well, tama ka, Sheryl. Merong utos sa Meralco ang ating mahal na chairman at CEO na si Mr. Manny V. Pangilinan na kami sa Meralco ay magsagawa ng review ng aming current fuel position, particular sa LNG, coal at iba pang sources. Dahil sa posibleng epekto nito sa presyo ng kuryente, bunsod ng nangyayaring gulo ngayon dyan sa gitnang silangan o Middle East. So ayon nga kay MVP, priority ng Meralco na matiyak na hindi magkukulang yung aming supply at ito ay maging adequate para meron tayong maipamahagi sa lahat ng customers natin. At hanggang maaari ay mapigilan ang biglang pagtaas ng presyo ng kuryente para sa aming mga consumers. Ang kailangan na talagang pangalagaan natin ay yung kapakanan ng mga customers na Meralco at yung mga consumers ng kuryente. At sa ngayon po, ano yung mga ginagawang paghahanda ng Meralco kaugnay nitong posibleng epekto ng gulo sa Middle East?
Well, we continue to work with the government, Cheryl. In fact, we fully support the call of our good President, President Ferdinand Marcos Jr., na magpatupad tayo ng isang agresibong energy saving at energy efficiency campaign. At we are one with the government as far as this is concerned. We support this call. Kamakailan nga ay nagbigay na kami ng aming position ukol dito, where we said that demand side management is one of the initiatives that we will undertake to ensure that somehow we will be able to cope in case there will be some issues and concerns as far as supply is concerned. Bukod dito, we continue to be in active coordination with the government through the DOE para masiguro natin yung patuloy at continuous delivery of electricity service to all our customers in the Meralco franchise area. Masisiguro po ba ng Meralco na sapat yung supply ng kuryente ngayong paparating na ang summer season? In terms of supply, Cheryl, we are sufficiently contracted. Ibig sabihin na meron kaming ample supply that we expect from all our suppliers. Idagdag ko rin that recently we concluded a competitive selection process for 200 megawatts of supply kung saan lumabas lowest bidder itong Sual Power. So makakadagdag yan sa supply natin sa kuryente sapagkat bukod dito sa sitwasyon sa Middle East, alam naman natin na kapag pumasok na at onset na ng summer month, there really is pressure for both prices and supply and then demand, and therefore we have to ensure adequacy of supply and somehow manage our supply portfolio na makakaagapay tayo sa pagsipa ng demand. At ito naman ay taon-taon ginagawa natin para masiguro natin na meron tayong maipapamahagi at the least cost possible sa lahat ng customers ng Meralco. Ano po ang inyong maipapayo sa publiko para makatulong na mapababa yung konsumo at maiwasan nga yung mas mataas na singil sa kuryente? Idagdag ko na din, Cheryl, tulad ng binanggit ko, papasok na ngayon tag-init. Although hindi pa nagde-declare ang Pag-asa sa pagkakaalam ko, pero ramdam na natin, di ba? Yung klima, yung init ng panahon. So, ang pwede natin gawin sa panig ng mga consumers, ng mga customers na Meralco ay yung energy efficiency initiatives. No? Ang isa sa pinakamalaking consumption drivers ay yung air conditioning unit. So, let's make sure these air conditioning units are in tip-top condition, panatilihing malinis at magandang kondisyon. Actually, based on demand, if you look at historical demand, usually pag summer months, tumataas ng mula 20 hanggang 33% yung tinataas ng konsumo, and mostly driven by air conditioning units. Kaya naman, lagi namin paalala, maging ng inyong lingkod, na patuloy tayo na magpatupad ng energy efficiency. Let's ensure na matalino at masinop yung paggamit natin sa kuryente sapagkat kahit papano, pag namamanage natin yung ating consumption, syempre at the end of the day, mamamanage din natin kahit papano yung ating electricity bill. Sir Joe, may mga programa po ba ang Meralco para tulungan yung mga consumer na maging mas energy efficient sa panahong ito? Well, we have a very aggressive information campaign, Cheryl, across all our various platforms. Kaya itong kampanya namin ay tuloy-tuloy in coordination and in partnership with the Department of Energy. Doon naman sa demand side management side, kung kinakailangan, meron tayong tinatawag na interruptible load program kung saan yung ating mga big industrial at commercial customers ay makikipag-partner sa atin in terms of demand side management, at kung kakailanganin, wag naman sana, ay gamitin yung kanilang source of supply through their generator sets in case magkaroon tayo ng
kakulangan sa supply, but hopefully hindi naman yan mangyayari because as I said, we're adequately contracted. Wag lang mangyari yung mga sunod-sunod na shutdown ng mga planta. We will be in a good situation and position come the onset of the summer months. Marami pong salamat sa inyong oras, Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Joe Zaldariaga. Magandang hapon po. Thank you so much, Sharon. Naakyat na ni Pangulong Bongbong Marcos ang binansagang Mount Camuning sa Quezon City at kahit siya hindi nagustuhan ang footbridge. Kaya ang utos niya, ipagiba na ito. Magbabalita si Mobile Journal, Julie Baiza. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang sumubok sa tinaguriang Mount Camuning Footbridge sa Quezon City. Kasama ni PBBM, sina First Lady Liza Araneta Marcos, Presidential son Vinnie Marcos, DOTR Secretary Giovanni Lopez at DPWH Secretary Vince Dizon. Well, the old one is not very good at all. At saka, hindi mo ma-realize pag nandito ka sa baba, gumagalaw pala yan pagka may tumadaan. Kaya mas mabuti na ito. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Pinagigiba na ng Pangulo ang lumang Mount Camuning. Tapos na rin kasi ang ipinalit dito na bagong footbridge na sinimula noong Agosto. Para mas accessible, kakabit ng footbridge ang busway at MRT station. May elevator, wheelchair lift at fare matrix na rin. Nakahiwalay na rin ang loading at unloading para hindi nagsisiksikan. So far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Mapagaang lang ng kaunti ang kanilang mahirap na nga mag-commute. Mahaba, mainit, kung ganun. Sabi ko dapat naman tugunan natin yung pang-araw-araw na dinadaanan ng ating mga kababayan para makapunta sa trabaho at para makauwi. Sa kabuuan, higit 87.3 million ang halaga ng footbridge at ng busway station. Nangako si PBBM na titiyakin ang maintenance nito. Sa panig naman ng DOTR, hindi raw dito natatapos ang pagsasaayos. May tatlo tayong inaayos ngayon at pinupiksan. Dito naman sa Bagong Barrio, Balintawak at sa Guadalupe. By third quarter of this year, matatapos din. It's the same template, ganito din, kaayos, kaganda, at masisiyahan naman ang ating mga komunidad. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Kinasuhan ng DILG ang hepe ng Bureau of Fire Protection o BFP dahil sa katiwalian. Patong-patong na kasong administratibo ang isinampa ng ahensya laban kay BFP Director Jesus Fernandez. Kabilang ang reklamong grave misconduct, serious dishonesty at iba pa. Nagugat ito sa questionableng pagbili ng BFP ng 132 na ambulansya. Nabisto kasi ng DILG na tukoy na ang mananalong supplier bago pa man isalang sa bidding ang proyekto. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, umpisa pa lang ito dahil marami pa raw silang ibubunyag na katiwalian sa BFP. Ibinunyag ng National Security Council na may ilang Pilipinong nakikipagsabwatan sa China para mang-espiya mismo sa Pilipinas. Ayon sa NSC, totoo ang lumabas na ulat na naglunsad sila ng tinatawag na Insider Threat Program. Layunin kasi ng programa na tugisin ang mga Pinoy na kinuha umano ng China para magsilbing espiya dito mismo sa bansa. Mismong Chinese intelligence umano ang isa sa mga promotor nito. Kinumpirma rin ng NSC na may mga naaresto na silang mga espiya. Umamin na umano ang mga suspect at nakikipagtulungan na sa mga otoridad. Susunod, Sandara Park, sinagot ang akusasyon ng kapwa K-pop star na si Park Bom na gumamit siya noon ng iligal na droga. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Sinampahan ng reklamong perjury ni former Senator Sonny Trillanes IV ang 18 former Marines umano na inaakusahan siya ng bribery. Personal niyang inihain ang reklamo sa Department of Justice. Nagugat ang reklamo sa paratang na binayaran umano ni former Congressman Zaldico ng $2 milyon si Trillanes para sa mga investigador ng International Criminal Court. Itinanggi ni Trillanes ang akusasyon at sinabing distraction tactic ito para guluhin ang ICC proceedings sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Cyber libel naman ang isinampa ni Trillanes laban kina Attorney Levi Baligod at former Congressman Mike Defensor, pati kina Jay Sonza, Lorraine Badoy at Kathy Binag. Itinanghal na kampyon na ang PCSO Coral sa isang international competition abroad. Hindi sila nagpadaig sa mga kalaban kahit pa naging limitado ang oras ng kanilang ensayo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Pinatunayan ng Philippine Charity Sweepstakes Office Coral na iba talaga ang husay ng Pinoy sa pag-awit. Yan ang outstanding performance ng PCSO Coral sa ginanap na Korea International Choir Competition 2026 sa Incheon, South Korea noong March 1. Dito, nakalaban nila ang 47 chorals mula sa iba't ibang bansa gaya ng Indonesia, South Korea, Russia, Taiwan, United States at Poland. In-announce na mismo yung pangalan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Nanab na ako. But seriously, that represented my yung affirmation of all the things that I have planned. Kasi biro mo, in a span of 7 weeks preparation, masyadong maikli yung time to achieve such an achievement. Ang PCSO Coral ay binubuo ng 33 mga awit na empleyado ng PCSO at 3 artistic directors. 7 linggo silang naghanda para sa kauna-unahang pagsali nila sa isang international competition. 3 times a week kami nagre-rehearse. Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 hours yon. So, systematized yung kung sino yung magre-rehearse ng 10 to 12, 12 to 2, and then 2 to 4. Bukod sa pagiging Grand Prix champion, nag-uwi rin sila ng 2 gold medals sa kategoryang Sacred Music at Mixed category. Dahil dito, pasok na ang grupo sa gaganaping 7th Asia Choral Grand Prix na idaraos sa Maynila sa Agosto 2027. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po hatid ang mukha ng balita. Matiyagang sinusuyod ng isang lalaki ang mga junk shop sa kanilang lugar para maghanap ng mga patapon pero mapapakinabangang pangpiyesa ng bisikleta. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Kung ang bisikleta mo gawa sa mga kinahoy na bahagi, sasakyan mo ba to? Ito mismo ang kabuhayan ni Joshua Feliciano, 27 years old. Araw-araw, nililibot niya ang mga junk shop sa San Jose del Monte, Bulacan. Pakay niya, humanap at mamili ng mga lumang pyesa para sa bisikleta. Ang diskarte niya kasi, assemble, saka ibebenta. Tripli po kung matatawag natin yung ganong senaryo. Pagalingan lang rin po pumili. Kumbaga, tutog panloob lang. Sa junk shop po kasi madudumi lang po eh. Ayun lang po yung kalaban natin eh, yung dumi lang po. Pag nalinis na po natin yung dumi yun, doon po natin mapapalabas po talaga yung kung karapat dapat pa siyang ipeta. Ang presyo ng mga nabuo niyang bisikleta, syempre, mas mababa. Pero, kumpara mo naman sa mga nakikita sa online na segunda mano rin, ano ang iyong pipiliin? Papasawan ko lang po siya ng diskarte na kapag ihalin tulad ko lang siya dun sa marketplace na nakita ko, kumbaga lagi po mas mababa yung sa akin, sir, para mas lagi po nakukuha. Ang tanong, matibay naman ba? Ang quality, walang problema sa quality. Kumbaga passion na po namin yung passion na po namin yung gumagana. Good condition po lagi yung mga binibenta namin na bisikleta from junk shop po. Kumikita si Joshua ng nasa 1,000 pesos kada araw sa diskarte niyang ito. Kapag naman 0 days, eto naman ang pinagkakabalahan niya. Arkilahan ng mga bisikleta, tiyaga at pasensya lang talaga ang kailangan. Lahat po talaga sa junk shop po talaga nanggagaling. Talagang napakalaki po ng pera sa mga basura po na yan na tinatapon po nila. Mga kapatid,
Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Viral ang isang bata na wanto sawa sa pagpapak ng dahon ng oregano. Ano nga ba ang paliwanag dito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Viral ang TikTok video ng isang bata na pumapapak ng dahon ng oregano. Bakit kaya niya ito ginagawa? Sarap ng oregano, Ri. Halos 23 million views na ang video na yan ng 4 na taong gulang na si Rayan mula Pulilan, Bulacan. Mistulang chichirya sa kanya ang pagkain sa dahon ng oregano. May netizens na humanga at natuwa. Pero marami rin ang nabahala. Comment pa ng iba, mukhang pinilit lang for the content. Pero giit ni Mami Jessica, walang pilitan yan. Yung pong oregano, nakakapagpaginhawa po sa kanya. Wala po nung kumain po siya nun, di na po siya naging sipunin, di na rin po siya nilalagnat. Kwento ng kanyang Mommy Jessica, 2 taon pa lang si Rhea nang makahiligan niyang kumain ng oregano. Siya pangaraw ang pumipitas ng mga tanim. Pero ang tanong, safe ba ito? Hindi naman ako masyado nag-worry doon dahil hindi naman branded ang oregano as dangerous sa katawan ng tao kung kakainin or iniinom. Healthy po siya, proven po siya na anti-inflammatory, nakakaano siya ng inflammation ng ating katawan, nalales yung ating mga ubo-ubo, mga sipon-sipon, at meron din siyang proven na antibacterial at antiviral effect. Kung papansining maigi, ang labi at mga daliri ni Rayan kulay ube. Ipinanganak kasi siya na may tetralogy of Fallot, isang pambihirang sakit kung saan may mga depekto ang kanyang puso. Para naman kay Doc, hindi makakatulong dyan ang pagpapak ng oregano. Pero maaari nga sa mga ubo at sipon. Ang akin lang, basta malinis lang yun, wala tayong problema doon. Ibig sabihin, kung pwede nadadaanan din ng tubig, kasi mga alikabok or mga dumi ng hayop, baka pwedeng napunta nun. Sabihin natin malinis naman yun, hinugasan naman yun, kaya naman niyang kainin yun, wala naman akong problema. Sabi naman ni Jessica sa salang na dapat sa operasyon ng kanyang anak para sa sakit nito sa puso. Yun nga lang isa siyang solo parent at hindi sasapat ang kinikita niya bilang tricycle driver at nangangalakal ng bote. Pag po naoperahan si Rian, ay magiging normal na po siya. Yung mga hindi po niya nagagawa, magagawa na po niya pag naoperahan po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, it's day 2 dito sa global event ng One Piece Season 2 para syempre sa kanilang fan tour dito sa Tokyo, Japan. At syempre, ira-round up ko sa inyo yung manangyari noong day 1 dahil may pasurpresa ang ilang cast members sa atin. Narito ang report. Alright mga kapatid, nandito na tayo sa welcome dinner para sa global event ng One Piece. At grabe, mga creator, journalists mula sa iba't ibang bahagi ng mundo nagsama-sama na naman para sa hit Netflix series na ito. Syempre, kompleto ang Team Philippines. Kabilang nga si cosplayer Myrtle Sarosa na dream come true raw ang maka-attend ng event na ito. Sabi, so today naka-look tayo na medyo pa-Zorro, Ate MJ. Medyo kiniginaw lang ako ngayon. But I'm excited to meet all of them as a huge One Piece fan. Sobrang dream come true to, Ate MJ. And I've been crying. Nung sinabihan ako that I will be attending, umiiyak talaga ako out of happiness. I was just jumping out of joy. Maya-maya pa, sinurpresa ang mga guests ng dalawang bida ng One Piece na sina Taz Kylar, who plays Sanji, at Jacob Gibson, who plays Usopp. Have they enjoyed the wonderful impromptu weather in Japan today? What's the one thing you're really excited for the super fans to witness? I mean, you got Iñaki Godoy being shirtless, looking like Christian Bale. Yeah! I don't know what will. I'm shirtless next to him, looking pretty decent too. Yung araw ang fan event at abangan ang ating sit-down interview with the cast. One Piece Season 2 is showing on March 10 on Netflix.
Sa iba pang showbiz news, eto na ha, mala face-to-face ang istorya at drama ng mapapanood nyo sa bagong pelikulang Reminders of Him. Ayan at ang iba pa sa report na ito. Nawalay sa anak at nakulong matapos mapagbintangang napatay ang asawa. Diyan iikot ang kwento ng pelikulang Reminders of Him ng author na si Colleen Hoover. Inspired daw sa mga kababaihan sa social work background niya ang mga komplikadong kwento na isinulat ni Colleen. Just so heart-wrenching. I can't imagine a life where I had to fight to have a relationship with my children. I don't know, I just find women and mothers and to be so inspiring. Isa ang Pilipinas sa mga lugar na may biggest fan base si Colleen. Base sa #1 New York Times best-selling book ang Reminders of Him na real talk daw sa mga nangyayari sa kababaihan. Saktong-sakto at Women's Month. Gaganap na bida rito sa Askena si Micah Monroe. It just felt like a very raw, real look at humanity, motherhood, the struggles of life. Life is hard. And it's really just how do you continue to put one foot in front of the other? What drives you? And how do you find hope in the darkest of moments? Role naman ni Gilmore Girls star Lauren Graham ang nanay ng nasawing asawa ni Kenna. I felt like I can't even believe this woman is standing. I can't even believe she's like getting breakfast for this child. I can't even believe her marriage didn't totally fall apart. Mapapanood na simula March 11 ang Reminders of Him sa mga sinihan. From P-pop era to theater, excited nang bumida ang P-pop star sina Kaya member Sofia at former idol at MNL48 Shecky sa musical na Superstar Kingdoms. Isa itong children's play na full of magic and lessons. When I'm in the group, kasi pag group, kailangan mong, you have to act from a standard na parang ito yung branding nyo, you have to be this way and everything. So I think with this one, I can play around with what I can do. But with theater, talagang I'm portraying another character na I have to embody. Makakasama nila Sofia at Shecky sa Superstar Kingdoms ang ilang theater veteran katulad ni Cara, Chesco Rodriguez, GK at Hazel. Mapapanood ang children's musical sa St. Cecilia's Auditorium, St. Scholastica's College. Itinanggi ni Sandara Park ng 21 ang akusasyon sa kanya ng co-member na si Park Bong. Sa kanyang IG story, giniit ni Dara na never daw siyang gumamit ng droga. Sabay sabi kay Bom nang, I wish her well. Napansin din ng netizens na in-unfollow na ni Dara si Bom sa Instagram. Si Bom naman, tanging ang K-drama superstar na si Lee Min-ho na lang ang fina-follow. Sa kanyang deleted IG post, sinabi niyang ginawa umano siyang panakip butas noon sa umano'y pagdodroga ni Sandara. Last 2024 lang na mag-comeback concert ang K-pop sensation na 21. Mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz mula rito sa Tokyo, Japan. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.